Hello mga kamami! Ngayon pag-usapan natin kung paano natin ayusin ang ating Shopee payment setting. Simulan natin sa pag-activate and verify ng ating Shopee Pay account. So ito po yung step by step kung paano natin i-activate ang ating Shopee Pay. Be mindful lang po tayo sa ID na gagamitin natin. Dapat po yung address na nakalagay sa ID ay same address din po dun sa ID na isasubmit natin kapag tayo po ay nag-fill out na ng form sa BIR or taxation natin kay Shopee. Ngayon naman po tayo ay mag-open ng account kay SeaBank. Una, kailangan nyo mag-download ng SeaBank app sa inyong Google Play Store. Ito po yung step by step kung paano gumawa ng SeaBank account. Ito po yung list ng ID na tinatanggap sa pag-open account ng SeaBank. Sa payment setting, ang age po na ilalagay natin is either adult or minor. Minor po kapag below 18. Adult kapag 18 and above. Sa beneficiary full name po, ang ilalagay po dyan ay pangalan ninyo. Hindi po pangalan ng anak ninyo at hindi rin po pangalan ng asawa ninyo. Tapos, beneficiary phone number, ito po yung contact number po ninyo mismo. Sa payment setting, sa bank name po, ang ilalagay natin doon ay SeaBank Philippines Inc. Sa bank branch name, ang ilalagay po natin doon ay NA. Sa address, 32 Rizal Street, Pagsanghan, Laguna. Then, bank account name ninyo. Tapos po, sa bank account number, para po makuha niyo yung bank account number ninyo, punta po kayo din sa SeaBank app po na dinownload din nyo sa App Store. Makikita nyo po din sa upper part yung account number, and then screenshot nyo po yun. Tapos, crop nyo lang, tsaka nyo po i-upload. Sa secondary bank account, pwede po wag nyo na lang siyang fill-upan, or kung meron po kayong other bank accounts, pwede nyo po yun ilagay yung details. Dito po sa payment settings ng BIR, BIR registered ang ilalagay ninyo. Yes, kapag kayo po ay may store sa Shopee. No, kapag kayo po ay walang store sa Shopee at gusto lang mag-affiliate. Beneficiary address po ninyo at dalawang valid ID. So, yung address po na ilalagay nyo doon at yung address po sa valid ID ay dapat po pareho lang. Dapat din po ang details natin sa ID ay clear, visible at readable. At dapat meron siyang address at birthday. Sa taxpayer, kung wala po kayong Shopee store, hayaan nyo na lang po siya, wag nyo na pong pilapan. Ganun din po yung TIN number at yung DTI registration file. Sa tax registration po, dapat po ang lalabas dyan ay non-vatable. So, yun lamang po mga kamami. Kung meron po kayong katanungan, comment nyo lang po. Try ko pong sagutin. Happy selling!